Mga kaibigan, itong tungkol sa naging hatol na guilty kay Maria Ressa. Siya po ang Chief Executive Officer ng pahayagang, o hindi pahayagan, yung pong online news, mga kaibigan. Pero itong si Ressa ay kilalang kilala po ito sa buong mundo sapagkat siya po ay naging bureau chief at foreign correspondent ng CNN, mga kaibigan. Ngayon, ito ang balita ngang malungkot na balita. Si Ressa ay hinatulang guilty ng mababang hukuman sa kasong cyber libel. Ano ho ba ang pinagmulan nitong sinasabing libel case na ito laban kay Maria Ressa at doon sa isa pang kasamahan nila diyan sa Rappler, mga kaibigan? Meron hong nagkaso sa kanya na isang negosyante, mga kaibigan. Ito'y ilang taon lamang ang nakakaraan. Nakapagtataka ito ito'y naging mabilis ang paglilitis sa kasong ito. Gayong itong cyber libel, bagong kaso lang ito mga kaibigan Pero ang mapapansin po natin dito, mga kaibigan, ay tila naging mabilis ang takbo ng kasong ito na hindi po yan normal sa sa mga kasong libelo. Kasi po ang kasong libelo tumatakbo yan ng ng pinakamababa po diyan, 15 taon hanggang yan po ay umabot sa Korte Suprema. Ngayon, ito nga ho ang naging resulta ng kaso laban kay Maria Ressa ng Rappler. Hinatulan siya ng Manila Regional Trial Court ni Judge Reynelda Estacio Montesa na guilty ng paglabag daw po sa Republic Act 10175 na mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Act, specifically for specifically for cyber libel. Meron na ho tayo kasing dating kasong libel. Ngayon, dahil nauso itong social media, yung internet, ito ngayon ang ginamit na paraan para palakasin yung kasong libelo. Sa halip na hindi ipasa yung cyber libel, nagpasa pa sila ng cyber libel. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kaso lamang na libelo, yung normal na libel case sa mga periodiko at pati sa mga practitioner sa broadcast media laban sa mga mamamahayag. Kung tutuusin po natin, yan ay labag sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi lamang sa saligang batas natin na umiiral ngayon, kung hindi maging sa mga lumang konstitusyon natin, yung mga dati nating saligang batas, na sa saligang batas natin ay ginagarantiyahan ang karapatan at kalayaan sa pagpapahayag. At gaya ng madalas nating sabihin sa inyo, ito ngayon yung sinasabi ng marami, sinasabi ng mga matuwidang isip at saka nung mga nasa media. Ang sinasabi nila ngayon, kung ano yung sinasabi natin dati patungkol sa garantya ng konstitusyon o ng saligang batas natin para sa karapatan
ng bawat mamamayan na makapagpahayag sa ilalim ng ating saligang batas. Ano ba ang sinasabi sa saligang batas natin na sa mga nagdadaan nating o nakaraan nating mga programa ay lagi natin itong binibigyan ng emphasis. Ang ine-emphasize natin sa kalayaan ng pamamahayag, ito pong kalayaang ito na hindi gaanong nauunawaan ng marami. Ito ho ay hindi lamang kalayaan ng mga media practitioner. Kung hindi ito ay kalayaan ng bawat mamamayang Pilipino. At ako'y naniniwala sa sinasabi, tama yung sinasabi ni Maria Ressa na hindi namin kalayaan lang ito. Ito ang pundasyon ng kalayaan ng bawat mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Ito mismo yung pinakapundasyon, yung probisyon sa ating saligang batas sa ilalim ng Bill of Rights na sinasabing no law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press. Yan pong sa Tagalog, kung tatagalogin yan walang batas, anumang batas, ang maaaring ipasa na magpapakipot sa kalayaan ng pagpapahayag. Mga kaibigan. So, yung libel pa lamang na luma, yun labag na sa konstitusyon yun Katulad lamang yan nung sinasabi nila na itong ABS-CBN na si Mr. Lopez, US citizen. At dahil US citizen daw si Gabby Lopez, ay hindi siya maaaring magmay-ari ng mass media dito sa Pilipinas dahil American citizen siya ay isang dayuhan. Ipinagbabawal talaga sa ating konstitusyon na ang mga dayuhan ay makapagnegosyo na may kaugnayan hindi lamang sa mass media, kundi pati sa mga public utilities ay ipinagbabawal din po yan. Ngayon, katulad ng sinasabi natin, katulad dito sa kasong ito, bakit kung labag sa batas o labag sa saligang batas yung pong paglikha ng anumang batas na magpapasikip o magpapakipot sa kalayaan ng mamamayan na makapagpahayag, mga kaibigan, ganun din yun sapagkat ngayon ay pumasa na sa second reading yung pong batas na pinapayagan ang 100% ownership, foreign ownership sa mga negosyo kasama na lahat, pati ang communication at public utilities. Kapag sinabi mong communications, very broad po yun. Kasama doon ang media. Dahil ang media ay communication business yan. Ngayon, labag sa batas yun o labag sa saligang batas yun, yung paggawa ng mga mambabatas, gagawa sila ng batas na lalabag sa konstitusyon, yun ay paglabag sa ating saligang batas. Pero imbes na nga ho, sabihin na natin, huwag nyo na tanggalin yan, yung lumang kaso, nagpasa pa ho sila ng cyber libel.
alam po ninyo, ang umaabuso lang naman talaga dyan, meron namang talagang umaabuso. No, mga kaibigan. Pero alam nyo, sa mga bansang demokrasya, ang sabi nga ni, nung dating naging, yung pantas na naging pangulo, isa sa mga pantas na naging pangulo ng Estados Unidos, na si Thomas Jefferson. Ang sabi niya kung ako'y papipiliin, ito sabi niya sa English, the basis of our governments being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right. And were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter. Ibig sabihin, kung papipiliin siya, mas pipiliin ko pa niya. Yung magkaroon ng pahayagan na walang pamahalaan kaysa pamahalaan na walang pahayagan. Hindi tayo may sabi niyan. Bakit umunlad ang Amerika? Dahil sa kanila, di ba? Ngayon, bakit ang Amerika ay nagkakagulo ngayon? Paano? Binaboy itong freedom na ito ay pag-abuso ng freedom ay bunsod ng pagkalat ng internet dahil sa mga irresponsableng gumagamit ng internet. Ngayon, dito tayo ngayon sa kaso ni Maria Ressa. Ang sabi ng sa hatol kay Maria Ressa, mga kaibigan, after a careful evaluation of the evidence presented by both the prosecution and the defense, pagkatapos daw ng maingat na pagsusuri na sa mga ebidensyang ipinresinta ng magkabilang panig ng taga-usig at ng depensa, the court finds the prosecution's evidence sufficient in establishing the guilt. Napatunayan daw ng prosecution na yung mga ebidensya ay sapat para ma-establish ang guilt of both accused Reynaldo Santos Jr. Ito yung kasama ni Maria Ressa, beyond reasonable doubt. Pansinin ninyo sinasabi guilty beyond reasonable doubt. Pag niliwanag po natin sa Tagalog, kasi po ang sino mang akusado, nasa batas po kasi yan, na ang isang akusado, mga kaibigan, ay dapat lamang mahatulan beyond reasonable doubt. Dapat siyang hatulang guilty beyond reasonable doubt, na ang katumbas na ibig sabihin sa Tagalog, ni walang katiting na pagdududa na ang akusado ay nagkasala. Yun ang pansinin ninyo, mga kaibigan. Di ba? Dapat pagka yung hinatulang kang guilty, talagang matibay na matibay, airtight, ika nga, ang ebidensya na ipinresinta sa hukuman.
mga kaibigan, laban sa isang akusado. Beyond reasonable doubt. Ha? Wala ni katiting na pagdududang nagkasala ang isang akusado. Ngayon, ang sabi nga ho, sufficient, ha? Na na-establish ang guilt dito kina Reynaldo Santos Jr. at Maria Ressa beyond reasonable doubt for violation of Section 4C 4 of Republic Act 10175. Yan po yung cyber libel case. Ngayon, ito ngayon ang maganda po riyan. Inatulan sila sa kasong cyber libel. Kailan ba nag-umpisa? Paano ba nagkaroon ng kaso laban sa kanila? At paano ito nagsimula, mga kaibigan? Itong si Maria Ressa o itong Rappler, mga kaibigan, ay meron pong artikulo na isinulat at inilathala sa social media dun sa kanilang platform ng Rappler na artikulo na isinulat nitong si Santos na sinasabi niyang ito daw negosyante na nagdemanda sa kanila ay nagpahiram ng sports utility vehicle, yung pong SUV. Sakay nooy Chief Justice Renato Corona. Ano po, mga kaibigan, nagpahiram daw ng sasakyan. Sasakyan, pinahiram. Ano na raw yun, Ang tindi ng kaso nun. Isipin ninyo, para sa kanila, matindi ng kaso yun, yung nagpahiram ka. Pero yung nagnakaw ka, mga kaibigan, laya ka. Plunder ang kaso mo, di ba? Sinabi lang doon na nagpahiram, whether totoo yun at hindi, mga kaibigan, mabigat ba hong paratang yun? Wala akong nakikitang matinding paratang dun mga kaibigan ngayon, basahin natin ulit. Ituloy natin itong ating binabasa tungkol dyan sa kaso nga na yan na hinatulang guilty itong si Maria Ressa at yung nagngangalang Reynaldo Santos na kasama nila sa kanilang organisasyon, mga kaibigan, ano po. Sa pagkakaalam natin, ito'y isinulat noong pong 2012. Ayon na rin po dito sa desisyon ng hukuman, mga kaibigan. At ito, sinulat noong 2012, pero ito'y kanilang inulit na ilathala sa kanilang news, mga kaibigan. Inilabas nila ulit ito after several years yata, after few years, mga kaibigan. Pagkatapos doon nagbase ang hukuman sa paghatol sa kanila. Ito, basahin natin ulit yung hatol sa kanila. Sila po'y hinatulan na mabilanggo ng 6 months to 6 years imprisonment. Ang bigat, ano po? Ikaw nagpapahayag ka lang, ang bigat ng parusa sa'yo. Pero yung mga mandarambong na ibinubulgar ng mga mamamahayag ay nakakalaya. Sila po'y pinagbabayad din ng 200,000 in moral damages at 200,000 in exemplary damages. On the other hand, sabi ho dito sa balita, the court said Rappler Incorporated
has no corporate liability. Ha? Hindi ko alam kung kasama dito sa kasong ito yung sinasabi nilang tungkol sa investment doon sa sa kanilang kumpanya, yung Rappler. Oh. Ang sabi ng korte, despite its ruling, there is no curtailment of right to freedom of speech. Ba? In-emphasize nung korte na wala daw paglabag sa karapatan sa malayang pamamahayag. Oh. Each person, journalist or not, bawat tao raw, journalist man o hindi, has that constitutionality guaranteed rights to freely express. Ba, sinabi niya pa yun, nung judge. Isinite niya pa yung batas sa konstitusyon. Right and make known his opinion, but with the highest ideals in mind, what society expects is a responsible free press. It is in acting responsibility that freedom is given its true meaning. Kailangan daw merong mataas na ideal sa isip kung ano ang inaasahan ng lipunan sa responsableng pamamahayag. It is in acting responsibility that freedom is given its true meaning. Mga kaibigan, ang alam ko, itong mga judge na to, gumagamit din ng social media ito Kasi sa korte, kadalasan ngayon, makikita mo yung mga judge, may laptop, mga kaibigan. Hindi ba nila nakikita? Yun talagang irresponsable sa cyber libel? Mga kaibigan? Kung gaano karahas, kababoy, kabastos, kawalang hiya, ang mga troll, lalo na kapag kalaban ng administrasyon. Hindi ba? Bulag ba kayo? The subject of the cyber libel, nawawala itong sandali The subject of the cyber libel, sandali ho. Nagluluko itong aking libel case, ito, was a 2012 article written by Santos. Ito daw pong pinagbasihan ng balita kung saan sila nahatulang guilty. Ito'y patungkol doon sa article noong 2012 na isinulat ni Santos na sinasabi niya nga na itong negosyante ng apelyido King nagpahiram ng sasakyan, SUV, kay nooy Chief Justice Renato Corona, yumaong dating Chief Justice. At dito rin daw sa article na itong isinulat, ay binabanggit ang intelligence report na ito raw si King, sinasabi, under surveillance ng National Security Council sa umano'y pagkakasangkot nito sa human trafficking at drug smuggling. Sino mas mabigat ang kaso? Kung tutusin ninyo. Yung libel o yung nakasulat doon na human trafficking at saka drug smuggling. Yan ngayon na nakakatakot, mga kaibigan. Kasi pagka isinulat mo ngayon na smuggler at trafficker, nire-report mo, inaalarma mo,
pinaalam mo, pinababatid mo ang tunay na nangyayari sa taong bayan, pwede sila magdemanda sa iyo ngayon. Mga kaibigan, lalo na mga drug trafficker. At pwedeng pagbasihan itong kasong ito. Ha? Oh. Ngayon, nagsampa ng kasong cyber libel noong 2017. Ano tayo ngayon? 2020? 3 taon lang, oh. Yung ipinail na cyber libel. Or 5 years after the article was first posted. And 3 years after it was supposedly reposted due to typographical error. Nakapost na to. Dati. Ha? Pagkatapos, inirepost lang nila dahil nagkaroon daw, dahil daw sa typographical error. Kasi madalas mangyari yun. Kaya pagbabasa kayo ng mga balita, sa mga column, sa mga news, merong mga, makikita mo minsan, mali yung pagkaka-spelling, di ba? Minsan, mali yung nakalagay na mga numero. Hindi naman nung sinasadya, yun typographical error na minsan ay tao lang kasi nagbabasa niyan. Pagka ine-edit mo yung balita, tsaka yung mga pinoproofreading yung mga balita, lalo na sa print media, mga kaibigan, merong editor yan eh. Siyempre, tao yung editor eh. Hindi naman perfecto yun eh. Na minsan ay talagang nawawaglit sa kanyang pagsusuri yung pong ilalabas na balita, kaya hindi niya napupuna na merong mali, di ba? Natural yun, nangyayari yun. Kaya ang tawag sa media ron ay typographical error. O ngayon, ito'y sabi, however, screen grabs were made that led to his conviction. 8 years imprisonment. Ito pala ibang kaso dahil binabanggit po dito na pangatlo yata sila sa nahatulan ng cyber libel. Yung iba hindi naman na media personality. Pero dito sa kaso nila Maria Ressa, ang sinasabi ng hukuman, ang problema ngayon dito, ito ngayon ang debate rito, mga kaibigan, na pagdidibatihan. Tama ba ang naging desisyon ng hukuman? Kasi po sila'y meron pang ilang araw yan para makapaghain ng motion for reconsideration, di ba? At pagkatapos, pag inaffirm o nanindigan sa kanyang desisyon, sa kanyang maling desisyon, halimbawa, yung judge, i-affirm niya yan, so ikaw tatakbo ngayon sa Court of Appeals. Pagkatapos, meron pang Supreme Court yan, di ba? Hindi pa final itong decision na ito. Pero ang problema ngayon, ang debate ngayon dito, mga kaibigan, ay sa libel po kasi, merong tinatawag na prescriptive period. Halimbawa, meron kang isinulat, meron yung, halimbawa, sinasabi doon sa sinulat mo, merong na-offend, di ba? Pagka yung na-offend, may karapatang magdemanda ng kasong libelo, meron siyang 1 taon para gawin yun. Pero kapag lumagpas na sa 1 taon, baliwala na yung isasampan niyang kaso. Wala na siyang karapatan. Kung gusto niyang mag-file ng kaso, mababasura yun dapat. Dahil may batas na nagtatakda na 1 taon lamang. Sa loob na 1 taon, kailangan makapaghain ka ng kasong libelo. May mga prescriptive period ang bawat kaso. Kung hanggang kailan ka pwedeng mag-file ng kaso. Sa libel po, 1 taon. Ngayon,
dito sa cyber libel pala, walang prescriptive period na nakalagay. Mga kaibigan. Ha? Kaya, ang ginawa ng korte, para makumbik, para maging kapanipaniwala, o merong mapagbigyan, di natin alam, di ba? Kumuha siya ng ibang batas sa ibang kaso para sa special case na kaso raw. Kasi ito raw cyber libel ay special case. Ha? Tingnan ninyo ha. Na doon sa special case, 12 years. Mga kaibigan. Ha? Bago ka makapag-file ng kaso, hindi ho ba, ano ito, ridiculous ito? Wala na, absent sa silent. Sa cyber libel case, yung prescriptive period. Bakit i-assume ng judge na 12 years yun? Debatable yan, mga kaibigan. Di ba ang sabi natin kanina, pansinin ninyo kailangan ang isang akusado, bago mo siya hatulang guilty, kinakailangan nasisiguro ng hukom na ang kanyang hatol ay beyond reasonable doubt o nikatiting na pagdududa ay wala. Mga kaibigan, pansinin ninyo yan. At saka ito, yung article na sinasabing hinatulan si Maria Ressa noong 2012, mga kaibigan, ano tawag dito? Bukod sa kasong libel na merong 1 year lamang, wala pa itong cyber libel nung isulat yung artikulo. Lumalabas, wala pa yung batas, mga kaibigan, na isulat itong artikulo, lumalabas na sinaklaw nung batas, yung hindi pa, yung nangyari, wala pa yung batas sa hatol na ito. Mga kaibigan, ano ibig sabihin natin? Ang batas po kasi ay hindi retroactive. Hindi pwedeng gumawa ng batas na retroactive. Labag sa batas yun. Kaya yung hatol ay labag sa batas. Bakit? Ang bataso, kung kailan mo ginawa, doon lamang, pag napagtibayan, ay doon lamang nagkakaroon ng bisa yan at sasakop sa mga krimen na mangyayari na umiiral na yung batas. Hindi pwedeng retroactive. Ibig mo sabihin nakapatay ito halimbawa noong 2012. At noong 2012 walang bitay. Pagkatapos, after 2012, may kaso na siya, naganap na yung krimen, gumawa ng batas ngayon, ibinabalik ang death penalty. Na pagtibay ngayon ang batas, ibinabalik halimbawa ang death penalty. Hindi siya covered nun. Ang tanging masasakop ng batas na yon, yung mga makakasuhan ng kasong murder, ng pagpatay, kapag yung batas ay umiiral na. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At alam nyo,
Kung sa bagay, tama rin yung sinasabi ni Reza. Hindi kami ang kalaban nyo. Ha? Kalaban natin ngayon, lalo-lalo na ngayon. Inchik ang kalaban natin. Ang kalaban natin ngayon, yung susunod na eleksyon ay ilalagay na ng China. Kontrolado na nila. Kung sa bagay atin na mo iyang mga produkto ng Inchik, nagtataka ako sa mga Pilipino Pagdating sa pera, bulag na O, kita mo, ano nangyayari ngayon sa media? Hinaharas na ang media. Talaga namang baluktot Meron din baluktot Tingnan ninyo. Yung mga TV lang kanina na nonood ako. Alam nyo commercial nila? Huawei. Anak ka ng mga kaibigan, ang ano mo, ang commercial mo, Huawei? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. O, mga kaibigan. Samantalang sa ibang bansa, sa Canada, binan na yan Sa Amerika, ban na yan Huawei Pagkatapos tayo rito na nilalapastangan ng ating bansa, nilulupig tayo ng mga inchik, sinasakop ang ating mga teritoryo, at nandito na sila, nagagawa na nila lahat ng gusto nila. Tinatangkilik pa rin ninyo kapalit ng pera? Hindi ba? Ikinuwento ko na sa inyo minsan anong panahong nandoon ako sa isang himpilan, babanggitin ko na, DWBC. Merong kumausap sa amin na Chinese na commentator. Pero ano siya, Filipino-Chinese. Ang pangalan pala nung Quintin. Quintin Go. Oh, mga kaibigan. Pinakilala sa akin ni Kauding Bartolome, ni Yumaong Kauding Bartolome. Magkasama kami sa istasyon, DWBC. Pinakain kami, pinakapi kami, nagkwentuhan kami. Sabi, kanyuan niya, pinakikinggan, kayong dalawa, doon sa Binondo. Sabi ko, paano maintindihan kami ron mga Chinese? Hindi, sabi niya. Sinasabi ko sa radyo Inchik yung ano niya, naririnig ko siya, nasa ibang istasyon siya Pinakinig niya sa amin Ngayon, gusto niya raw mapabilang, mapahanay sa amin ni Kauding Bartolome doon sa istasyon. Kaya gusto niya doon bumili ng programa. Di, pagkatapos nung kumain kami, nagpunta na kami sa istasyon. Ang sabi ni Kauding Bartolome sa akin, ikaw na niyang magsama sa kanya doon kay Mrs. Kasi mabait sa akin yung may-ari nun, yung mag-asawa, at saka yung anak. Ang mabait, parang hindi iba turing sa akin, parang anak din. Kaya parang magulang ko rin yun. Sina Mrs. Hodrial, tsaka si Benny Rebueno. Hodrial. Sabi ko, Anya, ano bang kailangan, Percy? Ito po may kasama ako. Ano bang kailangan niya? Bibili daw siya ng oras. Tinanong ni Macy, sabi, ano ba yung programa nyo? Sabi, Chinese Sabi ni Mrs. kagad, hindi, nako, ayaw namin na inchik dito. Isipin mo yun, ganun manindigan. Anong pera? Magbabayad Black timer Mga kaibigan Wala pang walang sali-salita. Sinabi na, tinanong lang ang programa, ano ba yung programa nyo? Inchik. Hindi. Ayaw namin ng inchik dito. Parang sinabing ayaw ko yung pera mo kahit na, mga kaibigan. Ngayon hindi
Ngayon, ang lulupit ng mga Pilipinong landowner, nagpapaupa. Kapag ka uupa in check, palalayasin yung nakatirang Pilipino. Kasi hindi na makakabayad yun dahil tataasan niya na upa eh. Mataas ang offer. Sipin ninyo yan. Bakit nangyayari yan? Kasi ang mga edukasyon natin ngayon, kaya naipagmamalaki ko kahit ganito lamang tayo, yung mga kaidaran natin, yung mga kapanahonan natin, kasabay natin, hindi kami katulad ng mga henerasyon ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba ng henerasyon namin sa mga sumunod pang henerasyon. Lalo ngayon. Nawala na ang pagmamahal sa bayan. Nawala na yung pinatay na ang simulain ng mga bayani na kung wala sila, wala tayong kalayaan. Di ba? Nagtamasa tayo ng kalayaan. Dahil kina Jose Rizal, Bonifacio, sino pa? Luna, di ba? General Luna. Lahat ng mga lumaban sa gera. Mga kaibigan, para sa ating kalayaan. Isipin mo, di ba, dapat hindi man tayo kasing talino ni Rizal, ay dapat nabubuhay sa ating mga damdamin, nananalaytay sa ating mga dugo, ang kahit man lamang konti, patak ng dugo, na ibinuwis nila Dr. Jose Rizal, nila Aguinaldo at ng marami pa nating bayani. O ni Bonifacio, at marami pang bayani para sa tinamasa nating kalayaan. Bakit? Kasi po, ang mga nasa edukasyon natin ngayon, pinapatay pati lingwahe natin. Ayaw na nilang ituro sa mga nagsisipag-aral ngayon at sa mga bagong henerasyon ngayon. Ayaw na nilang magmahal sa bayan. Itong mga kabataan ngayon. Kaya ayan, pikit mata o dilat man ang mata ay tinatanggap. Mga kaibigan, ang paglupig sa atin ng harap-harapan, konting-konti na lang. Mga kaibigan, konting-konting panahon na lang. Magigising tayong lahat. Inchik na. Para na tayong Hong Kong na pinatatakbo ng China. Mabuti pa ang mga taga-Hong Kong. Ayaw nilang pumayag. Mabuti pa ang kapwa nila inchik sa Taiwan. Ayaw pasakop sa kanila. Tayo, inchik ba tayo? Ha? Hindi ba tayo nang galing kay Rizal? Hindi ba Naku po, mga kaibigan. Wala nang halaga ang mga pinaglaban ng mga bayani natin. Hindi na itinuturo sa paaralan. Kaya merong grade 1. Isang klase ng grade 1. Tinanong ng teacher, bagong pasukan. Sino, class, sino nakakakilala kay Jose Rizal? Walang sumagot. Pero may isa naglakas ng loob, nasa likuran. Nagtaas ng kamay. O ikaw, kilala mo ba si Jose Rizal? Ma'am, baka lumipat na ng ibang section. Anak-anak po. Mga kaibigan, pati Tagalog, Pilipino, bawal lang ituro. Inalis na. Pero in-check, pwede raw ituro. Puro kayuhin,
puro kayuhin, puro kayuhin. Doropot, mga kaibigan. At saka ngayon wala na. Yung mga ibinabala ng mga makabayang manunulat na dati tinuturo sa eskwela. No limitangere el filibusterismo. Yung original Hindi yung distorted na salin. Yung Florante at Laura, tinuturo pa ba yan sa inyo? Ha? Yung aklat ni Francisco Baltasar, tinuturo pa ba ngayon yan? Hindi na. Kasi nga po, ay dinidiscourage na ng mga namumuno sa gobyerno na ang mga tao ay magkaroon ng mataniman ng pagmamahal sa sariling bansa. Kaya wala na tayong makikita ngayon ng mga kukonti na lang ang mga nagmamahal sa ating bayan. Hindi namang lahat Meron pa rin, pero konti na lang, mga kaibigan. Kaya ang nangyayari, tinan ninyo, itong mga commentator, yan, kamukha ni Kawal Di Carbonel. Iilan na lang kami, nasa radyo Yung iba kasi, kari-retire lang pala na balitaan ko. Pero masakit sa kalooban nila na wala kang gagawin. Hindi ka makapagsalita. Bumibili ng oras sa radyo para lamang makagawa ng maliit na ambag upang makapagpahayag ng kanyang pagmamahal sa ating sariling bayan. Sabi ko nga, hindi mo maaawat ang isang tao na tumindig, lalo na marami nang ipinuhunan sa mahabang panahon na pagtataya sa kahit ilang administrasyong nagdaan. Hindi po tumigil kapag ang bansa natin ay nasa panganib. Katulad ngayon. Sipin mo, sariling pera, pinambabayad. Pag kinakapos na, hindi na alam kung paano pa niya maiaambag ang kanyang konting pagmamahal sa bayan para ito ay ibahagi sa ating mga Pilipino. Di ba, kaya ngayon, makikita mo, ang nauupo, puro palsipikado. Ang daming palsipikado sa gobyerno. Kung tutuusin mo, 99% ng nasa gobyerno, puro palsipikado. Mawalang galang na po. Ilan daang milyon tayo? Kung 100 milyon tayo, mahigit 99% yun. Kukunti na. Paubos na yung species ng mga matitino. At wala nang umuusbong na matino dahil wala na yung pagmamahal sa bayan. Hindi na sila katulad ng dati, nung panahon namin, kahit public school lang kami. Kilala namin si Jose Rizal. Kilala namin si Andres Bonifacio. Di ba? May social studies, mga kaibigan, na subject. Kaya, ang mga kaedad natin, kahit papano, ay nataniman yan ng pagmamahal sa bayan. At kung papaano, mamuhay ng wasto sa lipunan. Hindi ba? Pagkatapos, ang mga sumasalang para tumakbo sa gobyerno na mga politiko, ikumpara mo nga yan sa mga komentarista sa radyong kamukha ni Waldy Carbonel. Mga kaibigan,
Ano na iambag niyan? Si Waldy Carbonell, matagal po yan. Nag-hunger strike yan. Nanindigan yan labang kay dating Presidente Marcos. Nung panahon na yon, hindi ako kumbinsido sa kanilang ipinaglalaban, pero ginagalang namin ang paniwala ng isa't isa. Kahit pare-pareho kaming nasa radyo. Kahit magkaiba kami ng paniwala. Dahil importante yon, mga kaibigan. Sa lipunan na may nagsasalita ng hindi kumporme sa gobyerno. Importante yun. Para ang bansa natin ay manatiling malaya. Gaya ng kung ano ang ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Di ba wala na si Francisco Baltasar, di ba? May libro, yung Florante at Laura. Oh, sinulat niya yung tula na sa loob at labas ng bayang kong sawi. Yan ang hinahanap ko ngayon. Sabi ko nga kultura natin yan Nung araw, ang mga batikos nasa pamamagitan ng mga tula ng mga panulat. Malalalim. Kamukha nila Rizal, di ba? Oh. Wala na ngayon yung mga balagtasan. Meron tayo niyan. Isang mahalaga yan sa kultura natin na pinapatay na. Wala na mga kaibigan Nangyayari ngayon ito, mga kaibigan, sa ating bansa, kung sino yung mga buhong, yun ang nasa pamahalaan. Kung sino yung mabuti, yun ang sinisiraan. O, ito Hanggang ngayon, ewan ko kung ano naging pasya sa ECQ, ihigpitan, luluwagan. Huwag nyo na luwagan. Sikipan nyo na. Ituloy nyo na hanggang 2022 para magkaalaman na. Total, wala namang gagawin yung mga Pilipino Di ba? Di sa bahay na lang. Di ba? Marunong naman magtiis yung mga yan mas gusto ko nga yun Yung magutom na, at least sabay-sabay tayo magutom. Di ba? Wala lang. Wag lang tayo maunahan ng ng the big one na sinasabi. Lahat naman ng sinabi natin, nagkatotoo. Noong isang araw lang, merong nawaglit ko yung balita sa ibang bansa na nagsasabi, ang dapat paghandaan ngayon ng buong mundo, yung food security. Di ba tagal ko nang tinatalakay niyan? Sabi ko nga sa inyo, baliwala sa akin yung kung sino yung presidente dati, inaangahan ko yung mga magagandang ginawa nila. Yun naman talaga ang dapat mo lang kunin Di ba? Wala Itinuloy dito, importasyon ng bigas. Alam nyo ba na hindi tayo makapag-import ngayon ng bigas sa Thailand? Sa Vietnam? Wala na mag-i-export sa atin. Ano mangyayari sa atin? Hindi tinulungan ng mga magsasaka Bakit? Mas madaling pagkakitaan yung importation Hindi na sila mapapagod mag-isip ng programa para tularan yung Masagana 99 na naging successful. Kaya nila sinasabing hindi successful yun, hindi sila kumita ron. Mga kaibigan, saan sila kikita? Sa importation. Importation lagayan lang yan Sipin mo, per tonelada niya, magkano ibayad sa inyo? Bigyan ka ng 1,000, ilang milyong tonelada yan? Yung importation. Sipin mo, sa 1 tonelada, metric ton, Isang metric ton, meron ka halimbawa na lang. Maliit ito, estimate lang, 1,000. Maliit yan, $1,000. Kung 1,000,000 yung metric ton sa isang taon, magkano yun?
Ang laking pera nun. Dollar yun. Kaya ayaw nilang tulungan ng magsasaka. Ano mapapala namin sa magsasaka? Di ba? Mahirapan pa ang ano dyan eh. Gobyerno dyan kasi gagamitin mo yung proseso eh. Maraming mapapagod eh. O eto, nakaupo lang ako. Ang laki ng kickback ko riyan. Ang laki ng kotong ko dyan. Di ba? Pwede ko pang padagdagan yan. Kaya niligal yung importation ng bigas, di ba? Lagayan. Kinakartel ng malalapit sa kusina. Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo itong mga politiko, ikukumpara nyo kaming mga nasa radyo, mas marami naman kaming puhunan kaysa sa mga yan. Hindi nga lang namin hiligan tumakbo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kami at least may puhunan. Yung mga nagsipagkandidato na yan, ano yan? Ano na ipaglingkod niya sa bayan? May na iambag ba yan bago sila naging mga kandidato? Nag-artista ka, halimbawa si Erap ka. Bida sa pelikula, kontrabida sa politika. Di ba? Pag nakaupo, masahol pa sa masahol pa sa kwan eh, kay Hitler eh. Kasi yung hindi nagawang kawalang yan ni Hitler, nagagawa dito sa Pilipinas, baka kala ninyo. Si Hitler ba lumipol ng mamamayan niya? Ang nilipol ni Hitler, puro dayuhang mamamayan. Di ba? Hindi siya lumipol ng, kaya niya nga nililipol yung ibang mamamayan, gusto niya, magkaroon ng dugong aliman lahat, di ba? Oh, mga kaibigan, nilipol niya yung mga, lalo na yung mga Hudyo. Oh. Pero kung tutuusin mo ngayon, ang nililipol ngayon, mga Pilipino. At mga dayuhan, ang silang nagaharing uri dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tayo po ay magbabasa-basa muna ng mga reaksyon. Meron ba tayong reaksyon? At babati-bati muna po tayo ho, sa mga sumusubaybay sa atin. Tayo po simula ngayong araw ay mapapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes po dito sa Liberty Radio. Ngayon, birthday pala. Babatiin ko itong mga may birthday. Batiin natin, nasa Japan po ito si Roy Japan Tour. Binabati po natin si Roy Japan Tour. Yung malimit nating sinasabi na pag may mga pupunta sa Japan, pwedeng siya po ang kontakin kung kayo po'y mamamasyal sa Japan. Osaka o kaya sa Tokyo. Yan po ang kanyang business dyan. No? Birthday ho ngayon ni Roy eh. At binabati ko rin ho si Ginoong Benjamin de la Peña. Ginoong Benjamin de la Peña. 84 years old po si Mr. Benjamin de la Peña, si tatay, si tatay Benjamin de la Peña ng Paco, Manila. Ang nagbalita sa atin na birthday niya si Irene de la Peña na kanyang anak. Nabati po natin si Roy Japan Tour at si Benjamin, Ginoong Benjamin, si Tatay Benjamin de la Peña, 84 years old ng Paco, Manila. At dahil birthday po nila ngayon, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday, ang bati ko, ang
sabi ng Malacanang, di ba? Aba, hindi ho. Nung ibaba yung hatol kay Maria Reza, naghuhugas ka agad eh. Sabi ni Roque, ba walang kinalap ni Ike Losada, Harry Roque. Walaan yung kinalaman ng palasyo dyan. Diyan sa negosyante si King. Bakit to? Ba't ako natawa? Kasi last year, yung palang anak daw ni King, ayon din sa Rappler, na-appoint na dyan sa opisina ng ewan ko, youth, ha? Di ko nga alam kung youth yun o gayut. Commission, National Youth Commission, mga kaibigan, nung 2019. Naku po, ha? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayun, anak ka ng po. At na-appoint yung anak daw. Yun ang sabi. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na